Ginagawa mo ba talaga 'to dahil gusto mo for your future or are you doing it kasi paad lang? Hi everyone and welcome to another episodes of Money Love. We have invited some of our listeners here in Cavite to join us in asking their own personal finance questions. And hopefully we can answer them in this episode of Money Love. So, okay, hi guys. What are your concerns about finances? Hello po, ako si James Camarines. Student po ako ng STI Dasma. I have a time management issue rin po. Pagdating sa mga needs and wants ko, na kailangan ko pong gawin, tsaka sa mga gusto ko pong gawin. Nagbe-business po ako. Meron po akong two business. Yung isa po is yung sa amin ng EF ko. And isa naman po yung sa school, nagtitinda po ako ng pagkain, ng meals. Yun po yung mga needs ko, yung dalawa, yung business and then yung pag-aaral ko po. And then yung wants ko naman, kasi po marami po kasi akong gustong gawin sa buhay. Nung mga nakaraan taon lang po or buwan, hindi ko po alam kung saan ako magpo-focus. Sa apat na gusto ko, nagtanggal po ako ng dalawa. Tinatry ko po kung kaya ko po siyang pagsabayin. Kasi nung tinry ko na po yung apat, hindi ko talaga kaya. And then, tinry ko po ngayon dalawa, yung which is nga po yung pag-business and then yung pag-aaral. So, bumabalik-balik pa rin po kasi yung dalawang tinanggal ko. And parang nasisira na naman yung time management ko po. So, yung question ko nga po is, ano po yung advice nyo sa student na katulad ko na nahihirapan mag-manage ng needs and saka wants na gawin sa buhay? Clarification. Anong ibig sabihin mo na needs and wants in connection to money? Yung pagtitinda ko po sa school, doon po kasi ako kumukuha ng pangbago. Minsan nagkukulang din talaga. So, ibig sabihin parang kunyari, meron ka namang work, pero meron kang mga ibang gustong gawin. Tapos minsan hindi sakto yung pera na kinikita mo dun sa mga gusto mong bilhin para sa sarili mo. 'Di ba sometimes, marami tayong gustong bilhin, marami tayong gustong gawin. Pero before we do anything, let's save first. Kasi mga bagay-bagay, minsan nadadala lang tayo kasi, oh, yung barkada ko, bumibili ng ganito, kaya gusto ko rin. Yung minsan fad lang. So, intindihin mo, yung want mo ba is talagang a want for the future. Like, for example, I want an education and I know that education will help me in the future. Then, go ahead and invest in your education. Kasi, di ba, kunyari, yung ibang bagay, gusto mo lang kasi nga uso or something. Kahit na sabihin mo, 100 pesos yan. 100 pesos pa rin yan na pwede mong i-save. Kunyari ha, 100 pesos ang target mo na savings a month. In 1 year, meron kang 1-2 na wala kang ginagawa. In 10 years, may 12,000 ka na walang ginagawa. Except nagsisave ka ng 100 pesos. Tinatabi mo lang yung 100 pesos, imbis na ginastos mo. Kunyari, gumagawa ako na itong lamesa. Ginagawa ko itong lamesa na to. Tapos, expenses ko para gawin to is, kunyari, 5,000 pesos. Tapos, meron akong gustong bilhin na ballpen na 100 pesos. Ang tatanungin ko, yung 100 pesos na yon worth it ba? Tapos, yung lamesa ko, walang pako. So, lamesa o ballpen? Lamesa o ballpen? Kung sabihin ko na, oh, importante sa akin yung ballpen eh. Kasi kundi, di ako makakasulat. Then, alam ko na yung table will extend, parang kunyari, dadagdag ako ng number of days ng savings para mabuo ko yung lamesa. So, ganun ba ka-importante itong gusto kong bilhin para sa future ko? Siyempre, pag hindi ka bumili ng ballpen, paano ka makakapag-aral, di ba? Pero, pwede ba yung 50 pesos na ballpen? Kailangan ba yung 100 pesos? Kung sabihin mo, kailangan ko yung 100 kasi pag hindi ito yung ballpen ko, mahirapan ako mag-aral. Then, okay, pero at least alam mo na bibilin mo yung 100 pesos consciously. Okay lang naman yon. Pero decide nyo lang kung gusto mo talaga, ginagawa mo ba talaga to dahil gusto mo for your future or are you doing it kasi paad lang. Pag-isipan mo kung ano yung want mo, ano yung need mo. Bagay ba yung want mo dun sa meron ka? Kasi ang ayaw natin is umutang. Kung sa amin kasi, ang tinuturo sa amin nung growing up, kung anong meron ka, yun ang gamitin mo. Huwag kang uutang. Kasi nakakatakot ang utang. Umaasa ka sa perang wala pa sa'yo. So, kung gusto mo, mag-ipon ka para makuha mo yung pera na gusto mo, para matayo mo yung business na gusto mo. Kasi kapag umuutang ka, may interest pa yan, additional cost, additional expenses, at saka, pag hindi nag-work out, lubog ka sa utang. Pero, kapag meron ka ng pera, tapos hindi nag-work out, at least, at the very least, ano ka, zero. Hindi negative. Kasi yung negative ang nakakatakot.
Ano yung sa tingin mo, nakakatulong ba sa iyo yung sinabi ko? Opo, kasi ako, yung perang natatanggap ko lahat, pupunta lang talaga sa was nga na yung walang kwenta. Oo, di ba? Kasi sayang eh. Sayang yung pera eh. Kapag kunyari, marami ka ng excess, then bilhin mo na yung mga abubots. Once in a while, bumili ka ng mga it makes you talagang happy. Pero kasi isipin mo ganito, what makes you happier? Yung bilhin mo yung abubot or lakihin mo yung business? Kasi gagastos ka rin naman eh. Plan where you're gonna spend your money. What would make me happier? Buying this toy or putting it in my business and growing my business? Kahit nga po kasi may guilt pa rin yung gusto kong bilhin. May guilt po yun, pero mas pinipilit ko talaga. And then after ko nga bilhin ko, yun, parang disappoint na ako. Oo. Kasi binili mo yun because of guilt. Pagka may ginagawa ka because of guilt, hindi ka magiging happy. Mahirap maging happy when you're only doing because you're guilt. Helping people because you're guilty. Kulang yung joy. It doesn't bring you joy. Kasi you're doing it because you have to instead of because you want to. Pag nagigil ka sa ginagawa mo, hindi yan coming from joy. So, mas hindi ka matutuwa. Kasi nga, pag binili ko tong laruan, dapat yung joy ko is hanggang 10 years from now. Kaya lang because of guilt, nawawala yung joy nung binili kong laruan. So sayang yung binili mong laruan. So pag bumili ka na talaga, hayaan mo na. Pag enjoy mo na lang. Kasi nabili mo na eh. And then next time, kuya lang nagsisi ka na parang, shucks, binili ko to, tapos hindi pala kasing tibay, hindi pala kasing ganda. Okay, at least next time I know. I learned my lesson. Next time, kikilatisin ko muna ng maigi kung okay ba yung laruan bago ko bigyan. Use that as a lesson for you. Hello po, I'm Prince and I'm 19 years old and student pa din po ako sa STI, PSIT din po. And sa kabilang banda po, I am an entrepreneur din po. So, my question po is, what advice would you give to teenagers feeling pressure to succeed at young age? Especially with so many young entrepreneurs around po. So ngayon po kasi, di ba, dahil po sa social media, pabata na po yung mga nagiging entrepreneur pa, nagiging successful entrepreneur po. So, ano po yung advice niyo para po sa mga kabataan na nape-pressure po na help? Tama ka, marami ngayon na parang successful bata pa, di ba? Pero you have to remember, marami rin na parang successful sila tapos mawawala rin. Don't be afraid to make mistakes. Lalo na kasi sobra pa kayong bata eh. You can't expect na sobrang konti yung nag-umpisa sila tapos never nag-fail. Kasi 'di ba even Steve Jobs, 'di ba, nagawa niya yung computer niya tapos okay siya. Tapos malaki na yung Apple, ano nangyari? Nag-kick out siya. Gumawa siya ng iba. Tapos yung Apple bumagsak rin eh, kaya nga kinuha siya ba. Tsaka ang dami rin niya pinagdaanan bago niya nagawa yung gusto niyang gawin. Huwag kayo matatakot sa failure. Failure is so important for you to be able to learn. Huwag kayo matatakot dun, lalo na bata pa kayo. Don't expect perfection all the time. Be happy when something wrong happens. Kasi dun kayo matututo. Doon yung malalaman, hindi pala to pwede. It's like when we were saying, di ba, about the toy. Parang, ngayon, mali pala yung nabili kong toy, hindi pala maganda. Next time pala, I should look at it in this perspective. So next time, matututo ka. Masasayang lang ang experience mo if wala kang na-learn dun sa pagkakamali. Dun lang sa sayang. Kunyari, even when you learn and parang succeed in life, there's still lessons that you need to learn from there. How did I make it successful? Anong kailangan ko ibalik naman dito sa isang gagawin ko? Itong gusto ko na ibang gawin. Kasi whether it's success or failure, ang importante doon is the lesson that you get from it. Lalo na ang bata-bata nyo pa, don't expect too much from yourselves. Enjoy the process. Enjoy the lessons, enjoy the learnings. The reason they became successful is kasi nabagsak sila, tayo sila ulit. How can I make it better? Bagsak sila ulit, how can I make it better ulit? Yung pagkapursige nila, that's what made them successful. It's not because they have a brilliant idea, because there's no new ideas, because all the ideas are already there. But how can you make it yours? How can you make it successful? Passion is important. Sabi nga nila sa investment, pag kunyari gusto mo mag-invest ka sa something na passionate about ka. Kunyari, yung mga investment na pag kunyari, stock market for example. Pag gusto mo mag-stock market, bumili ka ng mga ginagamit mo. Kunyari, kapag Apple user ka, bumili ka ng Apple stock. Kasi alam mo, pag pangit yung telepono or pangit yung mga gadgets, ibenta mo kasi pabagsak yun. Kasi aware ka ginagamit mo So alam mo kung okay ba yung company at this time or hindi. Alam mo kung kailan bibili, parang paglabas mo yan, Apple 16 ko yan, sobrang ganda. Alam mo, so bibili ka ng more stock. Kung yan lumabas Apple 16, sobrang bulok, magbenta ka. Invest in what
you want. Kasi, pag kunyari gustong-gusto mo to, you'll be so passionate about it, you'll make it successful. Kasi gusto mo eh. I-research mo yan ng matindi. And it's not gonna be like hassle for you kasi gusto mo kung ano yung rini-research mo eh. Gusto mo kung ano yung gagawin mo. So, yung research mo, enjoy mo. Pero kung kunyari napipilitan ka kasi kala mo, pag nagbukas ako ng ganito, iyan yung malaking pera eh. So, dyan ako mag-i-invest. Pero kunyari, magbubukas ako ng coffee shop, pero hindi naman ako uminom ng kape. So kahit gaano ako kagaling, hindi ko mapapalaki ang coffee shop kasi hindi ako marunong ng lasa ng coffee. So ang gagawin ko, chocolate milk shop ako o kaya tea shop ako. Kung ano yung gusto ko, yun, parang hindi sayang oras mo. Just to reiterate, huwag kayong matatakot sa mistakes. Mistakes happen. And be excited with mistakes. Kasi kung nagkamali ka, you can learn from it and improve from it and get up from it. Learn from your mistakes. Mistakes are actually blessings. Kasi doon tayo natututo. Eh, so medyo relate ko ako dun sa sinabi niyo po na dapat passion niyo po yung ginagawa mo. Kasi when I was 16 po, my first business is cosmetic brand po ng Pandec. So, napalago ko siya within 1 year po. Pero after 1 year, parang medyo na-burn out ako and hindi ko na po kaya yung innovation. Kasi as in yung product ko po is hindi ko naman din po nagamit. Like yung lip tint, yung mga brow soap, pero po. So, tama nga po na kailangan po passion talaga. Alam mo bakit ka na-burn out? Kasi sobrang put yung pressure na you have to succeed. Nawala yung joy. Kasi when you started, it was probably, uy, cool! I'm having fun! Naghahanap ako ng itong mga abubot na to. Tapos nalagay ko together. Tapos gagawa ako ng package. Tapos bebenta ko sa mga friends ko. Kasi nung bata ako, ganyan ako eh. Bibili ako ng isang sako ng chips. Tapos dadalhin ko sa school, tapos ibebenta ko. It's not because of the chips, pero ang gusto ko is the selling. Sobrang mahilig ako mag-ganon. So, dati dadalhin ako ng lola ko sa Guadalupe, bibili kami ng candy, tapos bebenta namin dyan. Sobrang enjoy. It's not about the candy, but it's the joy of finding and then tatawad ka, tapos ibebenta mo, tapos kikita ka ng pera. Find the joy. Kasi nung start, I'm sure you are so happy about it. Kaya lang, linagyan mo ng pressure yung sarili mo na, it's making money. Kailangan tuloy-tuloy to. Kailangan successful ako. Tapos bigla, alam mo, when you do that, kasi you also limit yourself na, kailangan pag-isipan ko ng maigi anong ilalagay ko sa tindahan ko. Kasi ito gusto ko, kaya lang baka hindi ganyan eh. Yung parang, alam mo, you start second-guessing yourself. But if you're an entrepreneur, you have an innate ability to know what will work or what will not work. So, trust yourself. When you're coming from a space of fear, you won't even put it in the market. Kasi sabi mo, medyo alam mo yung Labubu na yan? Di ba sobrang sikat ngayon? Yung laruan na Labubu. Parang 2015 pa yata niya ginawa yung design niya. Tapos, ngayon lang siya sumikat. So, what may not work now, may work next time. Pero you will never know until you try it. And remove the pressure. You don't have to succeed yet. You don't have to pressure yourself now na kailangan successful ako forever. Hindi. Use the youth. You have your youth. You are allowed to make mistakes. You are actually encouraged to make mistakes. Kasi your mistakes now is your success in the future. Hello po, my name is Sofia and I'm also from STI and I'm taking PSHM and this is my question. What advice can you give to someone who wants to break free from their comfort zone to try new things like open up a business but feels limited by their parents? Kasi po diba usually, yung mga Gen Z po ngayon, parang nagmamadali silang umalis sa comfort zone nila. Mas marami pong matry na bagong things. Pero po, yung iba po kasi family may mga tradition na parang binibaby yung mga anak nila na bawal ka sa ganitong ganyan. So, ano po yung pwede niyong advice? Your generation, ang ganda rin kasi mahilig kayo to try new things. Tapos hindi kayo takot, spread your wings. But my advice, I think something from our generation is take it slow. Don't rush. There's time. Kasi sometimes, alam mo, you're only 19 years old, diba? You don't fully know who you are. So how can you go out and explore when you don't know who you are yet? Kasi ang nakakatakot doon is baka mabilis ka masway. Minsan yung ibang tao nagiging gangster sila, di ba? Yung nagiging ganyan. Kasi nasasway sila ng mga kasama nila kasi they don't know who they are. Pero there's a lot of people, sobrang kilala na nila yung sarili nila. Established na sila na kahit saan mo sila ilagay, secure sila, alam nila na hindi ko gagawin yan kasi hindi ko yan pagkatao eh. Pero kung hindi ka pa sure, dun ka muna sa sino ba ako? But I'm not saying limit yourself to your family beliefs. Not everything that your parents teach you
are wrong. Ang pwede nyo naman kasi gawin is, kung ano yung natutunan nyo sa parents niyo, you can actually shift it to work with you. Make it work for you. Make their beliefs work for you. Give me an example of ano yung mga beliefs ng mga parents niyo. Di ba po nag-business po ako ngayon habang nang nag-aaral. So parang ang question niya sa akin na, bakit ka nag-forward? Pinag-aaral ka naman. Yung gano'n po mga ano. You have to understand na yung mga magulang, lahat sila nag-worry lang talaga sa anak nila eh. Sa tingin ko, most parents, wala silang bad intentions. Pero sobrang silang worried na natatakot din sila na pag kunyari nag-business ka, baka hindi ka na makapag-focus sa pag-aaral mo. Kasi totoo lang naman yung ibang tao, hindi naman lahat kaya ng doing two things at the same time eh. But what you can do is actually prove to them na kaya mo, na kahit na nagbe-business ako, mataas pa rin naman yung grades ko eh. Kasi ang worry nila is, what if mababa yung grades mo, paano ka makakahanap ng trabaho next time? Kapag hindi naman, parang takot lang po sila na isipin ng ibang tao na gano'n nga ako. Kailangan mo lang i-explain sa kanila. Kasi nga, at the end of the day, hindi bad intention sila. Madalas yan eh, parang what will other people think, di ba? Explain mo lang na parang, Mom, tingin mo mataas yung grades ko naman eh. So, nababalance ko yung school ko at saka yung work ko. Or, Mom, alam mo, ang saya-saya ko ng ginagawa ko to. Itong ginagawa ko brings me joy. Tsaka, na-fulfill ako eh. Parang, may nagagawa ako sa buhay ko. Meron akong accomplishment sa buhay ko. Na tingin ko, people would see. And ang sasabihin nila sa tingin ko, pag nakita nila na nagtatrabaho ako, ang galing mong nanay. Ang galing mo na napalaki mo ako na kaya ko magtrabaho, na meron akong will to work, meron akong abilidad, kaya ko magtrabaho, kaya ko mag-aral. Ang galing-galing siguro ng nanay mo, nanuruan ka, na marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Explain mo sa kanila para maintindihan nila. Para yung fear nila maging, imbis na, anong iisipin ng mga tao, hindi kita kaya pakainin. To, ang galing-galing kong nanay, nakapagpalaki ako ng anak na marunong tumayo sa sarili nilang paa.